ayuda na ito ang promotor ng sabihing, ibenta na lang natin yan sa mga midyan. Siya yung nag-promote sa kanyang mga kapatid. Ngayon, ang sinasabi niya, ako na lang. Siya na yung willing na gumawa ng sakripisyo para sa kanyang kapatid. So si Joseph ay siguro pinipilit niyang tignan lahat yung mga nangyayari, paano na nangyari sa mga kapatid niya, tapos may halo pang galit. Nako mga kapatid, hirap na hirap talaga ang kalooban ng ating hero dito, yung ating main character. Kaya nga mga kapatid, itong tagpo na ito yung tagpo na kung saan ay nakikita kong ang lahat ng bawat isang nandi dito sa characters na ito ay buhay na buhay ang kapangyarihan ng Diyos ay gumagawa sa mga kalooban nila. Binabago silang lahat mga kapatid. The Lord is changing these people every time na akin po itong binabasa. May ginagawa ang Diyos sa kanilang lahat. Mga kapatid, sa bawat tagpo ng ating mga buhay, halu-halong mga pakiramdam, mga hinagpis, galak, tuwa, mga pagsubok na kung saan ay hindi natin kayang tanggapin o kaya nating tanggapin, lahat ng iyon ay proseso ng ang Diyos ay gumagawa ng mga pagbabago sa ating buhay na kinakailangan po nating tanggapin. At dito, mga kapatid, mga halu-halong selfishness, jealous, paghihiganti, nakita niyo po ang bawat isa sa kanila ay ginawang mababa, naging mapagmalasakit, at yung katapatan ay kanilang naipakita. Hindi dahil sa kanila, kundi dahil pinroseso sila ng Diyos. At sapagkat mahal sila ng Diyos, mahal din tayo ng Diyos mga kapatid. Itong lahat ay dadaanan para makita ng Diyos na lumutang ang kanyang tagumpay sa ating mga masasamang karakter. Kanyang babaguhin at unti-unting ipakikita ang tunay na larawan niya sa atin. Nagtagumpay ang Panginoon sa chapter na ito. Subalit ating babasahin bukas kung ano na ang lubos na nangyari sa kanilang lahat. Magpalain tayo ng Panginoon. Alright. Amen. 4:31 na ho ng umaga. Amen. Yan. Meron pa po kayong ibang nakitang magagandang larawan na pwedeng makita natin yung sarili natin sa kanila. Pastor, Okay. pwede po mag-share? Ayan. Sige po, Pastor Emil. Kung mabubuksan mo yung camera mo, mas maganda. Anyan na pala si Pastor Dandy. Yes, Madilim Pastor. po. Good morning, good morning. Nasa tent po kami, madilim po eh. Po ay, nandyan na pala kayo. Po. Salamat naman, nandyan na kayo. Magkakasama po kami. Opo. Ang gusto ko lamang pong i-share, Pastor, ay katulad nga po ng inyong nabanggit nung nakaraan, si Jose is a type of Jesus. Yan po yung tumatak po sa akin. At dahil siya po yung type ng ating pong Panginoon, si Jose po kasi ay punong-puno ng karapatan talaga na maghiganti. Dahil po sa batang-bata pa, murang isipan pa niya, ay ginawa na siya ng hindi maganda. Ngayon, ang nakita ko po dito sa chapter 44 ay sabi nga, sinusubukan niya yung kanya pong mga kapatid. Pagsubok sa katapatan at yung pagbabago, gusto niyang makita ito ni Jose sa kanya pong mga kapatid. Gusto ko pong basahin itong Matthew 25:21. Ito po yung mga tatanggap ng pagpapala. Sabi po dito, sinabi sa kanya ng kanyang Panginoon, mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin, nagtapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay, pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. So ang nakita ko po dito, Pastor, ay
dahil siya ay isa na sa leader dito po sa Egypt, sinubukan niya itong mga kapatid na ito ba talaga'y nagbabago na. Kasi meron siyang surprise. Surprise na ipagkakaloob sa kanyang mga kapatid. Kaya nga, ginawan niya talaga ito. Sinubukan niya kung talagang nagbago na. Dahil ang mga puso po ng kanyang mga kapatid noon, nung panahong hindi pa nangyayaring ipagbilis siya, ay talaga pong matitigas ang puso, mayayabang, pinagkakaisahan siya. So yun po yung nakita ko po dito. Subalit nung sa tagpo na pong ito, na yung kanya pong kapatid, yung kanya pong kapatid na bunso, ay ipinagtanggol na po nila. Ayaw na po nilang makita yung kanilang tatay na si Jacob na kung paanong nagdusa. Siguro na-stress po siguro yung tatay nila. Hindi makakatulog, hindi makakain. Ayaw na nilang makita yun. Kaya ipinagtanggol na nila si Benjamin na kanila pong bunso. Bukod doon, nakita po nila yung pagmamahala na sa isa't isa, pagpapahalaga na sa isa't isa, at nagsisi na po sila sa kanila pong mga ginawa noon. Yun po ang nakita ko po dito, na kung paanong ang ating pong Panginoong Hesus ay ganon din ang ginawa. Pinahirapan din, hindi kinilala. Si Jose, nung siya ay bata pa, hindi siya po kinilala yung kanyang pagiging kabataan. So ngayon, siya po yung nasa kapangyarihan, hindi naman pinahirapan po ni Jose, hindi naman siya naghiganti. Kundi ang gusto niya, Pastor, ay makita yung pagbabago, pagkakaisa, pagmamahalan, pagtatanggol, na pwede na silang mamatay. Sige, ako na lang mamatay. Wag lamang yung aking kapatid na bunso. Kasi ayaw na nilang maulit yung nangyaring trahedya sa kanyang tatay. So yun lamang po, Pastor, pagpapatawad, pagpapakumbaba, yan po yung nakita ko, pagkakaisa sa pamilya, at saka po yung sabi nga po dito sa mga aral po na gusto kong i-share, ang tunay na pagsisisi ay may bunga ng pagbabago. So ito po yung mga kapatid ni Jose. Ang Diyos ay gumagawa kahit sa gitna ng kahirapan upang muling pag-isahin ang pamilya. Napakaganda po nito. Yung trahedya, Pastor, ginawa ito ng Panginoon na positive upang yung may mga samaan ng loob ay papag-isahin. At ang pagpapatawad ay nagsisimula sa pagkilala ng kamalian. Yung nakilala na po nila yung kamalian na dahil po sa kanilang ginawa ay yung kanyang tatay ay mabilis manghina. Kaya ayaw na po nilang mangyari yun. Ito po lang po, Pastor. Salamat po. Amen. Salamat, Pastor Ramil. Pero mga kapatid, salamat po. Napakaganda po ng mga pwede nating makitang mga mensahe na pwede nating i-apply sa buhay natin. Pero bakit kaya napakadetalye ng sinabi nila, at pati yung kwento na yung tatay nila ay naniniwala hanggang ngayon sa mahabang panahon na kinain yung kanyang anak, it turned into pieces, ang sabing ganon. I suppose na hindi pa rin talaga nila sinasabi. Kasi detail, napaka-detalye mga kapatid, no? Oo, talagang meron silang itinatago no? Kaya si Jose ay talagang bukas natin malalaman kasi anong pakiramdam nyo kaya mga kapatid? Anong pakiramdam? Yun po yung gusto kong i-highlight doon. Kasi gusto kong lumabas talaga yung normal natin. Kasi ayoko maging sinungaling tayo dito, kasi kahit na tayo ay nag-aaraw-araw dito, we are still changing. Kinakailangan maproseso yun. Maproseso yung sarili natin na yun. Alam kong marami sa inyo naka-overcome na, and I would like to encourage kayo na ipalabasin nyo yun kung bakit nyo na-overcome yun. No? Anong nararamdaman ninyo na alam nyo naman yung totoong nangyari, pero hayag na hayag sa harap ninyo
na ayaw sabihin yung totoo. Tapos kayo yung biktima. What would you feel? And then, how you overcame to be like a man, like you today. Bakit nakaya ninyo yon? Bakit nakaya nyo yon? Sana makita nyo po yung wag ho natin itago yon kasi mga kapatid, pagka dumating po sa punto tayong ganun pa rin, baka ho hindi lang ho tayo tumalikod at magsisigaw. Alam ko si Jose, nung sumisigaw siya, talagang halo-halo yung pakiramdam niya nung umalis siya sa harap ng kanyang mga kapatid. Sumisigaw siya. Totoo po mga kapatid na Joseph is the antitype. Yung mga event na yun ay antitype ni Christ. Pero hindi ho siya si Christ. He's still changing. Binabago pa rin po siya ng Diyos, mga kapatid. At tayo po'y ganun din. Pinuproseso tayo ng Panginoon. What you are today is not you are before, but I believe we are all still struggling in this kind of life. Lumutang po yun sana mga kapatid. At aminin natin sa Diyos na talagang Panginoon, nahihirapan po ako dito. Baguhin mo ang buhay ko. So, siguro mga kapatid, para lumabas yun, kung ano man yung mga nando doon sa atin, kung ganito ang dumating sa buhay natin, ganito ang senaryo, anong salita ang gagamitin ninyo? Give me a word, or let us share a word, your feelings in this situation. Like for example, galit, namulang muka, halimbawa ganon. Talagang sasalita ng gusto kong sabihin, ganon. Ano ba ang inyong talagang mararamdaman kung ganito ho ang nangyari sa inyo? Kaya alam nyo, nagsisinungaling yung kaharap ninyo, alam nyo naman yung totoo, pero hindi sinasabi yung totoo, ikaw yung biktima. What would you feel? What would you do, mga kapatid? As a normal man. As a normal man. All right. Dito, Pastor Pastor, Ernie. Pastor Ernie. Nagtaas ng kamay si Pastor Ernie. So, good first morning po. Ako po kay Joseph, ako po'y manggigigil sa galit talaga. Talaga hong bira po tao, manggigigil po sa galit sapagkat yung pong aking mga kapatid ay talagang hindi pa rin nagbabago. Sinungaling pa rin sila. Sinungaling pa rin sila. Dito ko po nakita si Joseph pero si Joseph po talagang kinokontrol niya yung kanyang sarili. Na gusto po niya dito sa ating nabasa na yung kanyang mga kapatid ay magbago na pero hindi pa rin po nagbabago. Sinungaling pa rin. Kaya po mga minamahal kong mga kapatid, ano man po yung ating mga ginagawang mga bagay-bagay ay magpakatotoo na po tayo. Ito po yung magandang mga kapatid. Tayo po magpakatotoo. Kung ano yung tama, sabihin natin. Kung ano yung mali, sabihin natin. At wag na po tayong manatili doon sa kasinungalingang ginawa. Alam po ninyo, itong kanyang mga kapatid ay talagang nakita po ni Joseph na yung kasinungalingan nilang ginawa ay hindi pa rin nila sinasabi sa kanilang mga magulang. Kaya mali pa rin po yun. Pero nakita po ni Joseph unti-unti yung kanyang mga kapatid, kahit sinungaling, ay nagkakaroon ng transformation sa kanilang buhay. Amen. 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 Unti-unti yung changes. Okay. Pastor Dandy. Yes, Pastor. Mayroon po Salamat, ako. Pastor Ernie. Salamat. Okay. Salamat po, Pastor. Ang ma-share ko lang po dito sa 31. Nakita po natin yung positive side ng istoryang ito. At nakita ko rin po yung negative side na dito po sa 31 ay mangyayari nga na pagkakaniyang nakitang ang batang ay di namin kasama na mamamatay siya at bababa sa Sheol na may kapanglawan sa iyong mga lingkod, ang mga uban ng iyong lingkod na aming ama. Alam niyo po, kung ating pong pansinin, itong pong uban na old tradisyon ng mga propeta noon, di ho ba pag tayo lumuha, saan po pumupunta yung luha natin, di ba? Sa uban, yung tinatawag nating nababasa,
yung mga bigote, ganon. Ang laki pong dagok ito, Pastor, pala. Itong sinabi ni Judah at yung kanilang damdamin, ito din po yung kasinungalingan kasi na ginawa ni Satanas na hanggang ngayon ay nagdudusa ang buong sansinukob dahil sa kasinungalingan. At kailanman, Pastor, ito din yung magsisira sa atin, yung kasinungalingan hanggang ngayon. So, kung baga ay may ugat, nagbunga, at patuloy. Ang akin dito nakita kung paano ba natin ito maiwasan bilang mga anak ng Diyos na kung pwede ay kasi wala sa damdamin, wala sa isipan ni Judah na aminin na yung aming kapatid ay bininta namin. Wala ako nakitang pag-aamin doon sa magkakapatid na yon kung ano talaga ang nangyari sa kay Jose. At yun po ay isang negative part ng istoryang ito sa kabila na ang Diyos naman ay binigyan si Jose ng katalinuhan, kaalaman. Ako naniniwala na yan ay udyok din ng banal na espiritu kay Jose kung ano ang dapat niyang gawin doon sa kanyang mga kapatid. So ibig sabihin po ay alam niya i-approach, i-entertain o paano niya ito masabi na yun po bang hindi siya mahalata na galit. Pero sa totoo lang, may mga tao tayong ganun, di ba? Galit na galit tayo pero parang ayaw nating ipakita. Minsan may kausap tayo, galit tayo sa kanya pero hindi natin pinapakita yung galit natin sa kanya kundi malumanay pa rin tayo. Ibig sabihin nandoon yung pagiging Kristiyano, nandoon yung pagka-Diyos ni Jose, how to approach sa mahinahon at magandang pamamaraan. So siguro po yun yung nakikita ko na isang reflection sa ating buhay. Yes. Salamat po, Pastor Dandy. Alam po ninyo, nilalang tayo ng Diyos na mayroong freedom, no? Dito sa puntong ito, si Jose ay pinipilit niyang i-overcome. Piliin niya ang magpatawad, no? Piliin niya paano niya gagawin yung pumili na magpatawad. Bukas mapapanood natin pelikula. Basahin natin ang pelikula at alam niyo na ang nangyari, ano. Okay, nauna po kanina si Sister Maria, and then babalikan natin si Pastor Ramil, and then si Kuya Sani Erilla. Okay, isa-isa po natin. Nasaan na yung kapatid natin, Sister Maria? Pastor, good morning po sa lahat. Ang nakita ko po kung bakit yung mga kapatid ni Jose ay detailed pa rin yung kanilang kasinungalingan. Sa akin pong pananaw ay pinaniwala na nila yung sarili nila sa kasinungalingan yun. Kung baga pinanindigan na nila yung kasinungalingan nila na yun. Kaya nakalimutan na marahil nila yung totoong ginawa nila. Kaya kapag sila ay sa harapan ni Jose, pero kung makikita natin, si Jose alam niya talaga yung ginawa sa kanya ng mga kapatid niya. Yung mga kapatid niya, pinaniwala na, yung mga kapatid niya na yun, pinaniwala na nila yung mga sarili nila kasi mga kamis, tayong mga tao, pag nabubuhay tayo may pagtatakpan tayo sa mga ginagawa natin kamalian, minsan naiisip natin na pagdating ng panahon nakalimutan natin yung totoong ginawa natin eh. Ang naisip na lang natin yung ginawa natin, yung tinahi natin kasinungalingan. Kaya tingin ko po ganun din yung nangyari sa mga kapatid ni Jose. Kaya ang nakita ko noon sa side talaga ni Jose, mind over emotions. Hindi niya pinakita yung kanyang kahit nasa kabila siya ng matinding stress ng emotions niya kasi alam niya yung totoo. Tapos sinungaling pa rin yung mga nasa harapan niya. Hindi niya pinakita yung kanyang emosyon. Yeah. Yun po yung mga Kristiyano, ganun po, ate. Kaya yung salitang anguish, Ate Maria, yung pong anguish, doon ho nagsisimula yon, yung naglalaban yung alab ng sama ng loob at saka yung pagiging disipulo ni Kristo,
great controversy yun. Ano ba talaga? Pinaglalabanan mo yon at eventually, doon tayo magdiriwang na paglabanan natin. Hindi dahil sa tayo ay mabait, kundi dahil tinulungan tayo ng Panginoon. Kung So, tayo naman, Pastor, yung ano, yung halimbawa, si Jose, tapos nakita natin yung taong may gumawa sa atin ng, alam natin, hindi ganun yung istorya, tapos paano natin papatawarin kaya yung mga taong ganun, ano sa palagay ninyo? Na parang imbis na tayo ang biktima, lumalabas, sila ang biktima doon sa ginawa nila. yun nga po yung sinasabi ko po sa inyo ngayon. Kung nahihirapan po kayo dahil sa ganyang mga pakiramdam, isuko natin sa Panginoon mga kapatid. Talagang yun lang ang tangi natin tagumpay. Kung itong mga taong ito tinulungan ng Panginoon sa huli ng buhay nila ay binago sila, kayo ganun din po tayo. Tandaan po ninyo, ang victory is only in Christ. We have to remain in Christ kahit na ano po ang nararamdaman natin dyan. Huwag tayong patatalo sa kaaway. Hayaan natin si Kristo ang magtagumpay para sa atin. Okay, kaya po natin because Jesus Christ is with us. Sige, Brother Pastor Ramil. Salamat po, Sister Maria. Okay po. Salamat po, Pastor Jerry. Yung akin lamang pong i-share kanina, nakapokus doon kay Jose. Ngayon, dito po talaga tayo sa kay Huda, sa mga kapatid. Actually, ang nakita ko po dito ay dinudurog sila ng kanilang konsensya pero hindi pa po handang umamin. Ang nakita ko po dito dahil maedad na itong tatay nila, nalabo na ang mata. Siguro, Pastor, iniisip nila na hindi nila maamin-amin. Hindi nila maamin-amin. Yeah. Dahil iniisip nila yung kalusugan ng tatay. Kasi meron pong ganun eh. Ay, hayaan na lang natin. Huwag na natin ipagtapat kasi baka atakihin sa puso. So, ganun. Kasi may edad na eh. Pero mali yun, Pastor. Mali po yun. Mali pa rin. Kasi yung sugat po nila, spiritually, wala pong kagalingan yun. Kaya ang ginawa po talaga ni Jose dito, parang, siyempre si Jose naman, nananalangin siya, ano bang gagawin ko dito? So, tama po yung sabi po ni Pastor Dandy. Ang banal na espiritu, inudyukan si Jose kung anong gagawin para mapilitan sila na umamin. Kasi po yun yung maganda eh. Yung aminin, yung matagal nang itinatago na pagkakasala. So, tayo naman po, Pastor, kapag tayo po nagkakaroon ng mga ganyan, napakaluwag, napakasarap, napakagaan na talagang magpatawad po, humingi ng tawad at magpatawad sa kasalanan. Totoo po yun. Gusto po ni Jose, kasi siya po lagi siyang nagpapatawad eh. Magaan ang pakiramdam niya. Kaya gusto din ni Jose na maranasan po niya o ng mga kapatid niya kung gaano kagaan yung tumanggap ng pagkakamali, yung humingi ng tawad at magpatawad. So yun lamang po ang nakita ko po dito. Na talaga namang napilitan sila, Pastor. Napilitan sila. Kasi sige, kung hindi ninyo dadalhin dito yung bunso ninyo, edi wala kayong makikita. Hindi nyo makikita ang mukha ko. So yun naman po ang challenge po niya. Kaya ito naman po, kaya ito pong yung si Huda ay napunta sa kanila yung stress. Sila naman yung na-stress ngayon. Yung karma, kumbaga, Pastor, na bumalik na sila yung karma, yung napakatagal nilang itinatago, mabubunyag din sa wakas. Kung hindi po sila aamin, may ibang aamin. Ayun. At ang pinakamasakit niyan, yung aamin, yung nagsasabi ng totoo. Bukas, makikita ninyo ang shift ng story. Alright. Para nakikita ko ng ending Bukas po ay matindi po ito. Okay, next. Si Pastor, si Kuya Sani. Kuya Sani, next. Praise the Lord. At tayo po ay maganda ang ating mga discussion. Magandang umaga po mga kapatid. Sabi niyo, magpakatotoo. Alam niyo po mga kapatid, talaga akin ang gigigil. Parang si Jose, tinetest na niya, pero todo denial pa rin yung kanyang mga kapatid. Ginawa na niya lahat ng paraan para sila ay ma-reclaim. Pero
lahat pa rin ay sinungaling. Sabi kang yun ng mga kapatid, idini-deny. No offense po mga kapatid kasi ako'y masyadong napagkakamalan tuloy akong reform. Dahil ang focus ko po kasi ay yung sa bakit nagkakasakit ang bayan ng Diyos, katulad ng bayan ng yung mga tagalabas. Yung sakit ng tagalabas, sakit din natin tagaloob. At kung mapapansin po nyo doon sa ating mga prayer request ng ating mga kapatid, mabibigat yung kanilang karamdaman. Na kapag tinanong natin sila kung bakit, ay todo denial. Katulad din ng mga kapatid nila. Pero alam nila kung ano yung ginawa nila sa sarili nila kung bakit sila ay nagkasakit. Kaya sabi ni Pastor Dante kanina hindi po ba sabi, all nation will be deceived. So ibig sabihin, bayan tayo ng Diyos, kasama rin tayo ron sa nadideceive. At alam po natin mga kapatid na yung appetite, yun po yung ating pinakamahirap na yun yung ginamit sa unang magulang natin, yun yung ginamit sa ating Panginoon. At sa huling panahon, kung mapapansin po nyo mga kapatid, ang mga restaurant sa lahat ng lugar, pansinin nyo po, ay pag kumain ka dyan, wala ka namang makakain vegetarian dyan eh. Meron man, pero siguradong may halo. So ngayon, eto po, mayroong mga kapatid na pumunta ng magpapacheck up. Sabi niya, ano sakit ng kapatid? Masakit daw ang tuhod. Wala daw yung doktor kaya hindi natingnan. Sabi ko, simple lang naman po ang gamot dyan kapatid. Tanggalin mo lahat yung pagkain ng karne at isda kasi yan ay acid producing lahat. Kaya masakit yung tuhod mo. Kargado ka ng acid. So, tanggalin mo lang yun. Alam mo din po sabi, alam naman natin lahat yun eh. Kaya lang matigas ang ulo natin. Pastor po yung kausap ko. yung ikwento ko na kasi baka nakikinig din si Pastor yung nakasabay ko. Alam naman po natin lahat yun, sabi niya. Ako nga, sabi niya. Buti yun hanga ako sa kay Pastor. Sabi niya. Ako nga, ang laki rin ng tiyang ko eh. Alim na niya. Alam na po natin mga kapatid, sabi nga po doon sa SOP, hindi tayo magkakaroon ng sakit kung hindi natin iginawa ng daan. At ang sabi po doon, sa bawat prayer request natin doon sa mga may sakit, ay ituro natin sa kanila kung bakit sila ay nagkasakit. At kung makikita ng Panginoon na sila ay nagsisisi at willing makipag-cooperate sa Panginoon, parang yung mga kay Jose, kaya gigil na gigil si Jose, alam niyang yung siyang biktima. Pero hanggat sa oras na yan, ayaw pa rin admitin ng mga kapatid niya, kahit doon sa harap ng ama nila, hindi po ba? So ako po pagka nakikita kong na gano'n ang mga kapatid, ang sasabihin agad ang kaligtasan na may wala sa pagkain. Pero yung dahilan po ng pagkakasakit, alam po natin na talaga sa pagkain. Na sinisikap ng Diyos within 40 years na i-train yung kanilang appetite do sa ilang, hindi po ba? Para ibalik sila. So, baka maubusan tayo ng oras. Mamaya na po tayo yun lang po ako. Talaga nagpupuyos po ang aking kalooban pag nakikita ko yung mga kapatid na nagkakasakit dahil doon sa kanilang sariling dahil sa pagmamahal. Yun lang po. Magandang umaga. Salamat, Brother Sunny. Salamat po. Dahil sa pagmamahal ay ganun ang nararamdaman natin. Pero mga kapatid, let us, alam natin yan lahat. Pakiramdam natin lahat yan. Pag-aralan po natin, sabihin niya ng hindi tayo matag dito, basta may pagmamahal. May pagmamahal. Opo. Pag-aralan po natin yun and let us pray how the Lord will use us in that matter, ha? Sige po, salamat po, Pastor Benji. Last na po ito. 4:58 na. Okay, salamat po. Good morning po.
Good morning, Pastor Benji. Masarap sana mag-comment, kaso lang yung mga comment ay pambukas yung iba eh. I-reserve mo na yan. Maganda yung bukas eh, pero Ah, mga kapatid dito, mapapansin po, napansin po natin na it seems to be na si Joseph na satisfy naman doon sa sagot ni Judah. Um, Nagsabi naman ng totoo si Judah, hindi niya lang dinitali yung iba. Of all the sasabihin ni Judah no reasoning, wala namang background kung tutuusin ang isang Egyptian ruler. Pero sinabi niya yung detalye na may katotohanan din naman. Di na nga lang niya dinitali yung reason talaga kung bakit nawala yun. Pero nawala niya ng anak yung kanyang ama. And with this, ay hindi na makontrol ni Joseph. And nakita naman niya na sincere rin naman yung brothers niya. Kasi sa lahat ng pwedeng sabihin nilang reason, yun ang sinabi nilang reason na may katotohanan din naman. So nakita naman ni Joseph na malaking bagay na yon. Baga kilala niya yung mga kapatid niya. Ibig sabihin nakita niya na, may iba na. O kaya, ganon. Yes, di nga nila dinetali kasi medyo dangerous yun kasi yung ginawa nila. Pero sinabi nila na yung reason na nawalan niya na anak yung kanilang ama, matanda na, ganyan. Nag-iisang anak na lang yung natira. Ano yun, malaking bagay na sa tingin ni Joseph yun dahil kilala naman niya yung kanyang mga kapatid sa bagay na ugali nila kasi magkakapatid sila, kilala nila. Nakita niya na na may pagbabago na. Makita natin dito nakikita ko po dito yung um, overtime siguro dala ng kapusukan noong kabataan ng mga magkakapatid. Nagawa nila ito, dala ng inggit. Pero over time ay sa mga iba't ibang mga experiences na naranasan ng mga magkakapatid na ito ay meron na rin silang kumbaga ay mga changes na nangyari sa kanila. Of course, continual naman yung changes na yun. But to the point na andito na sila sa bagay na ito, ay nagsabi rin naman sila ng mga detalye na para kay Joseph ay enough. Kaya hindi na napigilan ni Joseph, ni-reveal niya na yung sarili niya. Hindi niya na napigilan, no? Ni-reveal niya yung sarili niya. Intentional naman na siguro, kaya ginawa to ni Joseph, ay gusto niya malaman kung nagbago na nga ba. Kasi una, naging masaya siya kasi talagang dinala nila yung bunso. Okay gusto niyang mag-dig ng deeper kung talaga nagbago ba. So ginamit itong silver cup na ito. Pero nakita ho natin dito na maganda yung naging reaction ng mga brothers ni Joseph na kahit paano may semblance of repentance, remorse dun sa nangyari ng the past. At yun naman ang maganda. Nakagawa man ng pagkakamali sila sa lahat ng nakaraan. But this is now the chance na siguro kung alam na nila si Joseph yun, baka Matagal na iba eh. rin naman yung kwento. Di ba? Iba yung twist. Alam na kagad nila, baka nag-sorry na kagad sila. Baka ganun nangyari. Kasi di nila alam eh. So, anong sense para sabihin nila yung detalye na ginawa Hindi, nila yun yan. kasalanan? Pastor, yun yan yung point dun eh. Marami tayong ganun. Kinakailangan pa natin ng yun nga po yun eh. Kinakailangan yung totoo talaga yung ano. Yeah. So, yun nga po, si Joseph naman, nasatisfy naman siya siguro time na yun. At di niya na makontain yung sarili. Nireveal na niya yung sarili niya sa akin. So yun mga kapatid, the Right. point siguro nakita ko dito ay minsan yung gravity kasi ng sin. Minsan kasi gusto natin dikdikin din yung tao, pastor eh.
Aminin mo na, aminin mo na. Pero ang tanong meron ba tayong naka-reading forgiveness katulad ng Yun, sinasabi? yun yung twist Diba? sa huli. Mm. Kasi minsan gusto natin padikdikan para lang ma-limelight lahat ng detalye ng kasalanan niya tapos papayalan natin. Wala naman pala tayong readiness sa puso natin magpatawad. Mm. Anong sense nun, di ba? Mm. Pero si Joseph, di niya na kailangan marinig lahat. Alam naman niya Mm. Yun ang ganda sa Kailangan kanya. lang niya makita na may repentance sila. At nireveal niya yung sarili niya sa kanila. Kasi may readiness siyang magpatawad na. Ready na siya magpatawad Gusto lang niya makita na may pagsisisi tayo mga kapatid niya. So, ganun din both side yun Kasi kahit anong reveal nila ng truth, pero di naman ready magpatawad, wala din. Gusto lang pala niyang parusahan yung mga kapatid niya. Pero hindi yun hindi yun ang revelation ng Yeah, story. yeah. Nakita natin dito yung essence ng forgiveness kay Joseph na pinili niyang magpatawad sa kabila ng mga pagkukulang, pagkakasala ng mga kapatid niya. So yun yung sa tingin kong Amen. sa magnanimous dito. Ayan. Salamat, Pastor. So you choose always to give room for forgiveness. Amen. And then the Lord will process that, no? Ang Diyos lamang ang makapagpaproseso nun. Alas 4, alas 5:04 na po tayo mga kapatid. I would like to leave you one word between truth and a lie. Alam natin ang katotohanan ay hindi pwedeng bahiran ng kahit gaanong tuldok ng kasinungalingan. Kaya tinawag na kasinungalingan ay kahit gaanong karaming totoo ang sabihin natin, pero pag may bahid pa rin ng isang tuldok na kasinungalingan, ang tawag po doon is deception or a lie. Yun po yung ginawa ni Satan. Brother Melvin, atin na pong bibigyan ng room. Pastor Dandy. Pastor Yes, Dandy. Pastor. Ikaw Ang na po ating- mag-lead. Okay, ang pakilala ating- mo yung ating... Yes po, yes po. Ang atin pong lest we forget ay ang atin pong pastor na si Seth Pablo. At mamaya po yung ating stewardship speaker na chapter 4:40. Das point 20 ay si Sams Taw-Taw po, pastor. So nakaready na po sila at tuloy-tuloy na po tayo sa ating programa ngayong umaga mga kapatid sa ating God First Morning. Sige po. Ang alam ko, Pastor, para Yes. nasa listahan ay si Pastor Ernie ba? Ang Hindi nasa po. Lest We Forget, di ba? Hindi po si Pastor actually po si Pastor ah, J. Sanchez. JP Kaya San. lang wala na po siya. Kaya naghanap po ako pastor kahapon ng kanyang kapalit. Ay si Pastor Seth ang na-approach ko po kahapon. Hindi, Pastor. Sa Nag-go. schedule po natin, si Salm po ngayon sa stewardship, pero si Ernie po. Di ba 30 ngayon? 30 po. Oo, si Ernie nga. Sige po, kung okay naman po, na-ready na po ata si Pastor Seth. Andyan po kasi silang dalawa. Magkaiba schedule nila. Okay. Sige lang. Sige po, bibigyan na daw po Pastor Seth sa inyo. Sige po. Salamat po, Pastor. Go on. Ako na po, Pastor. Okay. Sige po. Good morning po sa ating lahat. So, ang title po ng ating pong devotionals na Lest We Forget is Organize at Last. Napakagandang title po mga kapatid. And ang ating pong key text matatagpuan sa Acts chapter 14 verse 23. And when they had appointed elders for them in every church, with prayer and fasting, they committed them to the Lord in whom they believe. So yung title pa lang po, mga kapatid, ay it's already a title full of hope, a declaration of victory. Talagang ang sarap pakinggan. Organize at last. Pero sa kabila nito mga kapatid ay alam natin na hindi madali ang pinagdaanan po nito para
dumating sa point na ito na ang na-declare ng kanilang labi, di ba, na organized attacks. And looking sa ating history ng ating pong church, hindi po talaga ganun kadali na na-organize po tayo dahil marami pong kumukontra sa tinatawag po nating organization. Dahil pinaniniwalaan nila na kapag tayo daw po ay na-organize, ay baka tayo maging Babylon. So, magkukos daw ng confusion. So, meron pa rin mga tumatakbong kaisipan sa loob po ng Adventism at that time. But God guide our church at nag-raise siya ng mga tao na ipaglaban po ito. Like James White, like Ellen White. No, sila ay talagang nanindigan po sa kahalagahan po ng organization. Yung talagang maayos na sistema ng ating pong church. Yung leadership, yung dissemination ng informations, ganon. Si Ellen White at saka si James White ay lumabas sa ating kasaysayan na tinindigan po ito. Ang nakakalungkot lang po dito na nabasa ko ay meron po tayo mga pastor at that time, sabi dito, mga ministers na imbis na sagana sila sa moral courage, ang nangyari is masagana sila sa cowardly silence. Naniniwala sila sa organization pero nananatili silang tahimik. Hindi sila tumitindig, hindi nila pinaglalaban itong kahalagahan po ng kahit nakikita nilang maganda para sa ating pong church. So, ayan po mga kapatid, but nakita natin, praise God, dahil may mga tao na sa kabila na may mga gusto lang manahimik, may lumabas na ipaglaban ito at manindigan sa kahalagan po ng organization. So nakita natin in this in our history na yun po, na organize po tayo. Sabi po dito in October 1861 ay nangyari po ang pag-organize ng ating pong mga churches. At doon din po na nabuo ang Michigan Conference of Seventh-day Adventists. So, si James White tuwang-tuwa dahil sa kanyang paninindigan, no, nakita niya ngayon ang mga magandang resulta. So, sabi po dito, the next year, nakita niya na 7 more local conferences were established. So, ganun po natin nakita na kapag organized po tayo ay talagang mabilis pong uusad ang gawain ng Panginoon. Mabilis po tayong lalago. Ngayon, dako po tayo sa reflection kasi niisip ko po ito na dalhin naman ito sa kalagayan po natin ngayon sa CLPM. At hindi ko mailayo ang aking kaisipan sa isinusulong po ng ating pong conference, mission ngayon, yung tinatawag po nating COP. Parang isip ko in relation po sa title, what if, di ba, one of these days ay ang CLPM is certified, kung hindi naman lahat, mostly ay talagang COPians at last. Tapos talagang pag nangyari na po yun mga kapatid, hindi malabo. In few years from now, baka conference at last na ang CLPM. And dahil sa pagpupursige natin, dahil sa pakikiisa natin sa organization ng ating church, ay makikita na lang po natin ang paggawa ng Panginoon sa ating mga buhay at tayo patuloy na binabago. And we will see ourselves heaven at last. Parang ang sarap pong isipin mga kapatid na
doon tayo patungo sa direksyon na yon dahil tayo ay nakiisa. Tayo ay sumuporta sa direksyon ng ating pong mission. Kaya po, we praise God na may mga ginagamit po ang Panginoon ng mga tao na nanindigan. And I praise God sa leadership po ng ating pong presidente na talagang kanya pong isinulong po ito at nakita naman po natin that many were blessed. At isa po ko doon mga kapatid, many were blessed sa nangyayari po sa atin dito po sa CLPM. Kaya po, I hope and pray na patuloy po tayo makiisa sa organization, so sa direksyon ng ating pong mission po ngayon. And let's fix our eyes, looking forward, hindi lamang po para lamang po dito sa lupang ito, but let's fix our eyes. One day, tayo po ay nandun na sa isang matagumpay na karanasan at masasabi natin, heaven at last na, dahil tayo ay nakiisa sa direksyon po ng ating pong Panginoon. Kaya po, sa umagang ito, I hope na meron po tayong nakuha at patuloy po tayong makaisa po sa gawain po ng ating pong Panginoon. God bless po. God first morning po sa ating pong lahat. Salamat, Pastor Seth. Pastor Ernie, can you lead us in prayer? Pastor Ernie. Tayo po'y manalangin. Panginoon, sa oras pong ito, nagpapasalamat po kami sapagkat muli po kaming napakinig ng inyong salita. Ang Banal na Espiritu po ang manguna sa aming mga programa upang ito ay lalong magpatibay at magpalakas ang aming pananampalataya. Samahan niyo po ang bawat isa, Panginoon. Mga nakasubaybay sa FB Live ay patuloy na maging matapat mga kapatid at kami patuloy na samahan po ng Banal na Espiritu. Ito po ay aming hinihiling sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po, Pastor Ernie, Pastor Seth. Salamat po sa lahat. Tayo po ay dadako na sa ating reflections. After Jesus returned to heaven, his disciples remained with the awesome task of taking the gospel to the whole world. Filled with the Holy Spirit, these men and women proclaimed the message they had received with boldness and power, reaching out to all corners of the then known world. But it was not without great opposition, first from the Jews, then from the Roman state. Many Christians were faithful to the point of death, suffering torture and humiliation from cheering onlookers at the Circus Maximus and Colosseum in Rome and throughout the empire. However, the blood of the martyrs only paved the way for the further spread of the gospel. After years of persecution by the Roman emperors, one of them, Constantine, professed conversion to Christianity in 312 AD. Now Christianity became popular, but it resulted in many pagan practices and symbols entering the church, particularly in Rome. The Bishop of Rome assumed more and more power and authority and began to oppose and oppress all who recognized Jesus alone as the head of the church and who accepted the Bible alone as the supreme authority. To escape this increasing persecution, God's true people withdrew to the wilderness areas of Europe. In northern Italy, the Waldenses took refuge in the mountains. While many were slain, the light continued to shine in the darkness. God was still in control, and he began to raise up men like Wycliffe, Huss, Tyndale, Luther, Calvin and Zwingli to stand for his truth. They stood for the Bible alone, faith alone and Christ alone. In 1798, in fulfillment of Bible prophecy in the book of Daniel, the religious and political supremacy of the Roman Church was temporarily reduced when General Berthier removed Pope Pius VI from his throne. Consequently, in the decades that followed, there arose a great awakening of interest in the prophecies of Daniel, and many were convinced Jesus was soon to return. In the United States, the Baptist preacher William Miller was joined by hundreds of other preachers in their expectation of the return of Jesus in 1844. However, when Christ did not return in 1844,
Further Bible study led a small group to discover that Christ's ministry in the heavenly sanctuary was an explanation for their great disappointment. They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside for his people. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return. More than 160 years have now passed. Years that have brought 2 world wars, numerous military campaigns, financial depression, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population, with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet your God. Amen. Pastor Dandy, quickly, we go back to the reflection of the previous topic. Free will offerings. Yeah. Pastor Dandy, Yes, Pastor. Ito po. bilis lang kasi 550 na, 590 na pala. Sige. Ang atin pong nakaraan, mga kapatid, ay yung tinatawag na free will offerings. Yes po. Sinasabi dito sa ating kahapon na yung pinakamataas na bibigay sa ating Panginoon na galing sa puso ay ito ang katuwaan ng Panginoon sa atin. At magbibigay ito sa atin ng sabi dito, our gold and silver, our most precious earthly possessions, our highest mental and spiritual endowments will be freely devoted to Him who loved us and gave Himself for us. So, gusto ng Diyos na kung anong ginawa niya, Pastor Jerry, ay ganun din po sana ang ating gagawin in return and response doon bilang challenge sa atin ngayong kapanahonan. Din lamang tayo naramdaman natin na ang pagmamahal ng Diyos ay totoo at tunay at ginawa niya ang lahat. So ang hinihingi po niya sa atin, mga kapatid, ay yung ibalik natin kung ano ang ginawa ng ating Panginoon na makita sa atin yung kanyang karakter. Amen. Pastor Dandy, pwede mo nga ilid ilang mga minuto pa. Okay. So, wala na po bang pwede magsalita? Kung mayroon po, nakuha ko na yung Okay, so kukunin ko na po ang time na sa lahat po. Si Pastor Nelson. Hello sir, good morning sir. So, napakaganda po ng atin pong tinatalakay po, ano? So, ito po ay may kinalaman sa atin pong offering, mga kapatid, na dapat ang atin pong offering ay atin pong inihahandog ng may pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Offering na ating inihahandog, mga kapatid, na punong-puno po ng pasasalamat at pagmamahal sa Diyos, upang ito po ay katanggap-tanggap sa harapan ng atin pong mahal na Diyos. Kaya nga, mga kapatid, ang offering ay isang mataas na uri ng pagsamba na sa bahay pa lamang ay iginagayak na ito. Sa bahay pa lamang, alam mo na kung ilang porsyento ang iyong pagmamahal sa Diyos, mga kapatid. Mataas ang porsyento, mataas ang pagtitiwala, pananalig at pagmamahal sa Diyos, mga kapatid. Offering na dapat ay sinusukat kaysa yung offering na basta kung ano lang ang meron. Yung offering, talagang ito, mga kapatid, ay sinasadya. Ito ay pinagpaplanuhan, ito ay pinaghahandaan, sapagkat ang offering ay dapat, mga kapatid, dito nga makikita nga natin sa GC, sa group chat, mga kapatid, na ang offering is inspired by faith, motivated by love, and
gratitude. Kaya nga sabi ko mga kapatid, napakaganda ng sistema ng ating iglesia na kailanman ay itinuturo nito yung tamang uri ng paghandog or offering, because offerings, it requires sacrifice mga kapatid. Napakaganda ng ating iglesia in the sense na walang pandito, walang pinipilit, walang brainwashing, kundi mga kapatid, ito po ay pinagmumulan ng kusang loob, free will offering mga kapatid. Ngunit yung free will offering na yon ay dapat nababalot ng tiwala sa Diyos, pananampalataya sa Diyos, na may mataas na pag-ibig at pasasalamat sa Kanya. Yun lang, Pastor, ang akin pong reflection. Ako po ay nandito ngayon sa PAA. Amen. Amen. Maraming salamat, Pastor Nelson, at puro parito tayo sa Klaa. Naalala ko, Pastor Jerry, nung ang auditor ng GC nag-lecture doon sa CLC, ako po personal na nagtanong sa kanya. Sabi ko, sir, kailan maging banal ang offering at saka yung ikapo? Ang sabi niya, the moment na naisip mo, natanggap mo, hindi mo pa nahiwalay, naisip mo pa lang, and that's the time, that moment ay naging sakdal at banal na ang ating mga offering sa harapan ng Diyos. Iisipan lang po natin, Pastor. Yun yung pong malinaw na sagot niya sa akin. Kaya tama si Pastor Nelson, mga kapatid. Kailangan natin ito ay yung i-present natin na walang bahid ng pagdududa, walang iniisip na sagabal na para maging kaaya-aya tayo sa ating Panginoon sa oras na tayo ay nagbibigay ng mga offering, mga ikapo sa ating pong Panginoon. Amen. Yan. Pastor, meron akong siguro 5:25 na, bilis lang. Siguro ito huli na para bigyan na natin ng po kasi maglalakbay pa yung ibang mga kapatid. Yes. Dito ni Sister White, if we have given our hearts to Jesus, we are also shall bring our gifts to Him. Mhm. So, ibig sabihin, mga kapatid, evaluate po natin. Yan po ang ibig sabihin ko noon. I-evaluate po natin kung yung ito pang ating mga offerings ay nagpapakitang ibinigay na natin ang ating buhay sa ating Panginoon. Yun ho. Isipin na lang po natin yon. Kung hindi, mga kapatid, let's start giving our hearts to Jesus. Yung pong puso natin na hindi totally given to Jesus, wag na ho kayo mag-expect na kahit yung gift natin ay totally given to Jesus. Kasi talagang tira at tira pa rin po yan. Kung ano po yung sumobra, walang expression ng faith, walang expression ng trust, walang expression ng sacrifice. Mahirap pong gawin yon kapag katotoong ang puso natin ay hindi nakasakop kay Jesus, hindi nakapagpasakop kay Jesus. So start working, putting our whole trust in Jesus. Yung buong buhay natin, ipagkaloob sa Panginoon. Ay imagine nga, Pastor, sabihin pa na iba, paiyak-iyak pa tayo, minsan pakilakilabot pa, nagandahan tayo sa sermon, may appeal, give your life to Jesus, and then we will respond, I give my life to you, Lord. Pero kapag pinag-uusapan na yung offering 10% or more, parang, ano po, Panginoon? Tama ba yung narinig ko? 10% or more to express your love and gratitude. Pero parang struggling pa rin. Pero gusto natin ibigay yung buhay natin sa Panginoon. How would you give your life to Jesus? Kung doon lang sa 10% or more, hirap tayong ibigay. So hindi ho yung pagbibigay ng 10% or more ang problema. The big question is, do we really have the heart na isinusuko na natin buo sa Panginoon ang buhay natin? Yeah. So let us pray, tulungan tayo ng Panginoon na totoong isuko sa Kanya ang buong buhay natin. So, pag galing sa puso, totoo. Ang hamon sa atin, mga kapatid, ay yung udyok ng banal na espiritu. So from day to day, thank you po, Pastor, na sana po ang bawat isa atin ay magkaroon ng
taos-pusong pagbibigay, pasasalamat. Pastor, Pagitan ng... Pastor, Yes, Pastor Nelson, go ahead. kaya nga po yung offering mga kapatid, offering, inihahandog. Hindi po perang inihahandog. Puso. Bagamat nakaakibat lang siyang pera sa ating kapanahunan, ay inihahandog mo ang lahat sa Diyos. Ibinibigay mo, ino-offer mo ang lahat ng mayroon ka. Yung pera is kwan lang yun eh. Kumbaga maliit na bagay yun, Pastor eh. Yung pera, kaakibat diyan yung buong puso ang inihandog talaga sa Panginoon. Kaya lang hindi mo pwedeng ibigay, una muna talagang ibinibigay ang puso mo sa Panginoon. Dahil meron kang pagmamahal Recording sa Diyos. stopped. Meron kasabihan, Pastor, you cannot give without love. With love. So, Yes. kaya ang inihandog dyan, Pastor, buhay talaga sa Panginoon. Buhay na may pananampalataya, buhay na may pag-ibig, buhay na may pagtitiwala. So, yan, Pastor, buhay ang ibinit ngayon. Kung buhay, kasi ang Diyos ang nagbigay sa atin ng buhay, mga kapatid, kapag magbibigay tayo sa Diyos, yun talagang, kung yung COP nga, kung tutusin, maliit pa nga yun eh. Kasi, alam niyo mga kapatid, napakasarap pag-usapan ng offering. Nagbigay ang Diyos ng halimbawa ng tunay at mataas na pag-ibig ng paghahandog, Pastor. Yes. Tama. Opo. Salamat. Alright. Yes, go ahead, Pastor Jerry. Okay na. 5:29 na po mga kapatid. At bagay, maiksi lang naman yung susunod na reading natin about Thanksgiving offering ata yun. Ano? Yes, Pastor. Thank and trespass offerings. Yan. Mga kapatid. Ito po ay mga kapatid, gusto ko pong i-underline nyo po ito. Let us underscore everything here starting yesterday, today. Ito po yung mga characteristics ng mga offerings na kinalulugdan ng Diyos. No? We are very specific on this kasi sabi ko nga po sa inyo yung aking pong proposition nung nakaraan, hindi lahat ng handog na dinadala sa simbahan ay tinatanggap ng Diyos pero tinatanggap ng church. Tandaan po niyo na hindi lahat ng handog na dinadala natin sa church ay tinatanggap ng Panginoon pero tinatanggap ng church. Ibig sabihin, Diyos lang ang nakakaalam ng lahat ng motibo na atin pong dinadala. Ang lahat. Pero hindi alam yun ng church. Kaya ang ating pong appeal, kung talagang meron tayong diwa na ang ating puso ay nasa Panginoon at ang ating buhay ay naisuko na sa Panginoon, sana mapuno ang kabangyaman ng Diyos ng mga handog na galing sa pagmamahal, inspired by faith, motivated by love and gratitude. If that's so, hindi na ho mapagkakamalan na ang CLPM kaya tayo nagkakaganito dahil kulang tayo sa salapi. Hindi mga kapatid, mayaman ang CLPM kasi mayaman tayo sa mga taong inspired by faith, motivated by love, and gratitude. Yun po ang kayamanan natin. Ang pera, hindi ho natin problema yan. Basta ang mga tao, mahal nila ang Panginoon ng totoo, ay sumusunod na po lahat yan. Hindi ho yan ang ating appeal. Ang appeal natin, let us rally our people to put our whole trust in God and be partners with Him in His final mission through systematic and regular giving. Put our trust in God. He is the provider and protector and owner of all. Pag nalaman na natin yon, ang faith natin ay ganoon, everything will follow. Everything will put in proper place. Salamat po. Amen. Amen. May tawag yan, Pastor, sa English eh. Yung pang tinatawag na ironic. Na akala mo tinatanggap, but then ang totoo niyan ay something may problema sa ating pagbibigay at sa ating mga... Okay. So, ano na po sunod natin ay ang thank and trespass offering. Si Pastor Sam po ba nandyan? Pastor Sam? Nandito, para nakita ko siya eh. Okay. Pero So, ipi-play na muna natin yung God First video through yes. Yes, Pastor. Yes po.
Gaano kalaki dapat ang aking handog? April 27. Pinalapit niya sa kanya ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo na ang dukhang balong ito ay naghulog ng higit kaysa lahat ng naghuhulog sa kabangyaman. Sapagkat silang lahat ay naghulog mula sa kanilang kasaganaan, ngunit siya sa kanyang kasalatan ay inihulog ang lahat ng nasa kanya, ang kanyang buong kabuhayan." Marcos Kapitulo 12 versikulo 43 hanggang 44. Nang dalhin ng balo ang kanyang handog sa templo, gumawa siya ng dalawang pagpapasya. Una, dapat masangkot sa kanyang handog ang malaking sakripisyo. At pangalawa, pumili siya kung anong porsyento ang kanyang ibibigay bilang handog. Paano natin nalaman? Sinabi ni Jesus na nagbigay ang balo ng higit kaysa sa iba. Kung ang laki o dami ang pamantayan, hindi siya makapagbibigay ng higit sa ibinibigay ng iba dahil sinasabi ng Biblia na nagbigay sila ng malalaking halaga ng salapi. Sa kabilang dako naman, kung porsyento ang pamantayan ng kanyang paghahandog, kung magkagayon ay tama ang pahayag. Nagbigay siya ng 100% ng kanyang tinatangkilik, at higit na mas mataas kaysa lahat ng porsyentong ibinalik ng araw na iyon. Nagkomento si Ellen G. White sa kwento. Ang sabi niya, kaya itinuturo niya na ang halaga ng kaloob ay tinataya hindi sa halaga kundi sa katumbas na ibinigay at sa moibong nagudyok sa nagbigay. Acts of the Apostles, pahina 342. Sa pag-iikapo, ang Diyos ang pumili ng porsyento. Ang salitang ikapo ay nangangahulugang 10% ng kinita ng tao. Ibinibigay ng Diyos ang kalayaan sa mga mananamba na pumili ng porsyento ng ibabalik. Mababasa natin sa Deuteronomio Kapitulo 16 versikulo 17, "Bawat isa sa inyo ay nararapat na magdala ng handog sa Panginoon ayon sa pagpapalang ibinigay sa kanila ng Panginoon na inyong Diyos." Napansin mo ba ang salitang proporsyon o katumbas? Maaaring panapanahong sinusuri ang porsyento ng handog ayon sa pagpapala ng Diyos sa ating pananalaping pamumuhay. Ang mga sumusunod ang maaaring mabuting pagbubuod. 1. Ang mga handog at ikapo ay dapat ipagkaloob sang-ayon sa porsyento. 2. Ang Diyos ang pumili ng porsyento ng ikapo, at ang mananambahan ang pumipili ng porsyento ng handog. 3. Hindi dapat ibinibigay ang mga handog at ikapo ng pabigla-bigla o hindi pinag-iisipan. 4. Hindi ko mababago ang porsyento ng ikapo dahil naitatag na ito ng Diyos. Gayunpaman, dapat lagi akong sabik na dagdagan ang proporsyon o katapat na handog na ibinibigay sa gawain ng Diyos. Panawagan. Sa araw na ito ay nais kong anyayahan kayong manalangin at pumili kung anong porsyento ang inyong handog. Kung nakapagbalik na kayo ng mga handog batay sa porsyento, maaari kayong manalangin papanatilihin ang piniling porsyento o dadagdagan ito. Isa ito sa mga paraang ilagay ang sarili sa huli at ang Diyos sa unahan. Amen. Thank you so much, Pastor Brother Melvin. Sige, andyan na ba si Sam? Ready ka na, Sam? Nakita ko si Sam kanina. Ayun, sige. Go ahead, Pastor. Go ahead, Pastor. Muli po ay magandang umaga po mga kapatid. Purihin po natin ang ating pong Panginoon sa umaga ito. Ang ating pong worship ay may pamagat. So, may pamagat po siya na ito po. May pamagat po siya na thanks and trespass offering. Sabi po dito, come to the Lord with heart of
overflowing with thankfulness for past and present mercy, and manifest your appreciation of God's bounty by bringing to Him your thanks offering, your free will offering, and your trespass offering. The Review and Herald, January 4, 1881. So, titingnan natin mga minamahal, ang ating pong Panginoon ay isang bagay na napaganda na ibalik natin, ipakita natin ang ating pong pasasalamat sa Panginoon sa pamamagitan ng ating pong pasasalamat o sa ating mga offering. Nakikilala sa ating po ng ating pong mga offering kung gaano po tayo nagpapasalamat sa Diyos. Kung gaano ba tayo ka-thankful sa Panginoon sa mga bagay na ginawa niya, sa mga bagay po na binibigay niyo po sa atin. Kung kaya, yung offerings natin ay nagpapakita po ito ng ating pong pasasalamat sa Panginoon. Sabi po dito, kung paano natin ina-appreciate yung ating pong Panginoon. Kung kaya na po, ito po yung magiging reflection natin po bukas. Na po, sa ating pong pagbabalik o pagbibigay sa Panginoon ang ating pong offering. Makita po yung ating pong appreciation sa ating pong Panginoon. Amen. Thank you, Brother Sam. Pastor Dandy. Yes, Pastor. Pastor Sam, thank you very much. So, tayo po magpo-proceed na sa atin pong Acts prayer. Tama po ba, Pastor? Yes po, Pastor. Okay, ang atin pong adoration, ang inyo pong... Amen, mga kapatid. Ano po? Ayan. Medyo nalito kanina ng bangon. Ano po, ng alarm ako. Pinatay ko maingay alarm para makatulog ulit ako. Lumipas ang kalating oras, hindi ko na malayan. So, mabuti na lang nakaabang kayo dyan. Sakto naman, pagka live ko, dyan na kayo lahat. Nakaabang ko. Unti-unti nagpasokan na po. So, ayan, maganda yan. Maiksi lang yung lesson. Maiksi lang yung babasahin ngayong umaga na ito patungkol sa pasasalamat at handog sa pagkukulang. Sabi dito sa point number 1, lumapit tayo sa Diyos na may pusong puno ng pasasalamat. Lumapit tayo sa Diyos na may puno ng pusong pasasalamat. So pag lumapit tayo sa Diyos, bakit tayo dapat magpasalamat? Dahil sa Kanya galing lahat ng blessing natin, buhay, lakas, trabaho, bahay, lahat. Tapos lalapit tayo sa Kanya ng puno ng pusong may pagpapasalamat. Parang ganito, salamat po Lord. Mayroon akong mga blessing lagi. Itong 20 pesos. Pwede ba yun? Pasasalamat ba? Puno ba yun ng puso? May pasasalamat, mga kapatid. At iisipin, minsan tayo, minsan kaya siguro nakikita kong dahilan kung bakit marami pa rin sa atin ng mga ganun mga kuripot sa Panginoon. Hindi kasi hindi ibigay sa puso yung mga natututunan natin. Dapat natin sa puso yung ating mga natututunan. Ako nung narinig ko yun, yung part na ganun, dito sa GFM, naantig yung aking puso. Oo nga naman ako, no? Ako na isang taong makasalanan na punong-puno ng blessing from God. Binigyan pa ako ng pangalawang buhay. Tapos kung mag-offering ako, kung magkano lang, yun ba yung paraan ng pagpapasalamat ko sa Kanya na binigay sa akin ng buhay? Hindi lamang buhay dito sa lupa, mga kapatid. Buhay na walang hanggan yung ibinigay sa akin. So kung tayo talaga ay tunay na Kristiyano at naghihintay sa pangalawang pagbabalik, mga kapatid, dapat lumapit tayo sa Diyos na may pusong buong pagpapasalamat. Buong pusong pagpapasalamat. So yun, mga kapatid, simple lang, isang pangusap lang, yun lang. Lumapit sa Diyos na may pusong puno ng pagsalamat. Bakit? Ibig sabihin na appreciate natin yung kanyang
pag-ibig sa atin, mga kapatid. Ano? Minsan pagka tawag dito, hindi, wag na pala yun, wag na yan. cancel. So yan ang ating lesson ngayong umaga. Basahin natin yung mga comment. Wala yung aking Facebook dito. Nawa sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, ano, lagi nating isipin ng Panginoon, magpasalamat tayo sa Kanya. No? Ang pasalamat ay palaging may handog. Minsan hindi yan pera, handog na sakripisyo. Paano? Sakripisyo ng oras. Punta tayo dito, makikinig, mag-aaral ang lesson. Yan, sakripisyo yan. Ano pang sakripisyo? Yung sa pamamagitan ng ating 10% or more offering, sacrifice yan. Papakita yan ng pagtitiwala natin sa Diyos na hindi tayo niya pababayaan. Yan. Pero kung wala na kasi ako, tago ko na lang to, pambili ko na lang to bukas, wala rin naman ako. Sabihin, wala kang tiwala sa Diyos. Ganun yun, mga kapatid. Sana kahit pa ulit-ulit tayo dito ay magising ang mga hindi pa nagigising. So ayan, pakisama sa prayers ang aking apo si Andre. May lagnat po siya. Maraming salamat po. Sige po, Sister Neneng, sama natin si Andre. At ang iba pa. Ayan po, tayo manalangin. Mawala kasi ng kuryente. Kailangan tayo magmadali. Baka mabutan tayo. Malawakan yung brownout dito sa amin. Sana dyan. Kasi ako lang sa Leonardo at Terebe. Sige, let's pray po mga kapatid. 30 seconds silent prayer. Samahan niyo po ako. Huwag kayong aalis. 16 tayo dito. 16 din tayo. Dahil mamaya mag-exit. Let us pray mga kapatid. Let us pray. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, ay kami po ay muli nagpapasalamat sa inyo sa umaga na ito. Kami ay mayroong pusong handang lumapit sa inyo, ngunit ang kasalanan ay hindi namin maiwan sapagkat kami ay mahihina, nagkukulang ng tiwala po sa inyo. Oo, dakilang Diyos, nakikita po namin na kayo ang Diyos ng pag-ibig, nag-provide ng lahat para sa amin. Ngunit may mga sandali na hindi namin maipaliwanag bakit kami nawawala ng tiwala po sa inyo. Tulungan niyo po kami, ang aming mga puso na patuloy na lumapit po sa inyo na may buong pusong pagtitiwala, buong pusong pagsakripisyo, buong pusong pagpapasalamat po dakilang Diyos, upang aming maitaas ang pagsamba at papuri sa inyo, na kami ay patuloy niyong sasamahan sa aming buhay, sapagkat ang kayo, ang inyong pagmamahal sa amin ay walang hanggan, at nawa aming tumaibalik sa inyo ng tapat, sapat, hindi nagkukulang. Salamat po sa pagdinig sa aming panalangin. Sa umaga na ito, nais naming sama sa panalangin ng bawat isa. Kami may mga personal prayer request, mga pangalan na nais naming lapit po sa inyo, na kung saan ang Holy Spirit na tutulong sa kanila upang mapalapit sila po sa inyo. Meron din kami mga kanya-kanyang kahilingan sa mga sandali na ito. Una-una si Sister Vicky Jimenez. May mga personal problems po siya para sa kanyang trabaho, at gayon din ang kanyang kalusugan. Samahan po siya sa araw-araw dakilang Diyos. Gayon din ang sambahayan ni Ate Revy. Patuloy niyo po siyang patatagin sa kanyang pananampalataya. Patuloy niyo po siyang gamitin sa inyong gawain, maging example ng pagiging mapagsakripisyong ina ng iglesia, ina ng tahanan, o dakilang Diyos. Gayon din sama namin sa panalangin si Sister Dang de la Cruz. Siya rin ay may mga personal prayer request. Unang-una para sa kanyang anak na magtatapos ng pag-aaral. Kailangan po niya ng inyong tulong o dakilang Diyos, na siya ay bigyan niyo po siya sapat na kanyang pangailangan.
Ganyan din ang sambahayan ni Sister Emelinda, ang kanyang asawa, yung kanyang mama na hinahanap pa rin. Patuloy niyo po siyang makita nila yung kanilang mama na nawawala. Ganyan din yung kanyang mga anak sa malayo, si John Mark, si Jovan, at ang kanyang mga kaibigan. Dalangin din namin si Sister Neneng at si Brother June sa kanilang mga araw-araw na pumuhay. Ang kanilang apo na si Andre ay may lagnat, ipuin niyo po siya na iyong pagpagaling na kamay o dakila Diyos. Dalangin din namin si Sister Shirley Rosacinto kasama ng kanyang mga mahal sa buhay, ng kanyang pamilya, ng kanyang kalusugan o dakila Diyos. Gayon din ang kanyang pananampalataya ng buong sambahayan. Gayon din si Sister Belinda Salvania, anuman ang kanyang kahilingan sa mga sandali na ito, alam niya po ang laman ng kanyang puso. Kasama din rin si Sister Sweetie, Sister Hannah at ang kanilang pamilya. Nawa at dakilang Diyos, patuloy niya po silang samahan, lalo na si Sister Hannah sa kanyang patuloy na kalusugan. Sister Nympha Rivera, ganun din ang kanyang mga mahal sa buhay sa malayo. Si Kevin na patuloy na nagre-recovery, samahan niyo po siya sa kanyang pagpapagaling. Si Ate Lorna, si Kuya Bobby sa kanilang araw-araw na pamumuhay o dakilang Diyos, patuloy niyo po silang gamitin bilang halimbawa na magiging tapat, nakatiwala. Ganyan din si Ma'am Femi, si Kuya Abner, ang buong guys, parents, pupils, and teachers, ang kanilang mga personal na pangailangan, ang kanilang personal na pagtitiwala po sa inyo. Dalangin din namin ang sambahayan ni Sister Janet, Brother Jojo at Maitan, kasama ng kanilang malusog na pamumuhay, physical man o spiritual. Ganyan din ang sambahayan ni Sister Mary at Madalastas, kasama ng kanyang mga prayer request para sa kanyang mga mahal sa buhay. Patuloy na po silang samahan sa kanilang pagtatapat, sa kanilang pagtitiwala po sa inyo, at patuloy na maibalik nila ang kanilang pagmamahal sa pamamagitan ng patuloy na pagtitiwala po sa inyo. Ngayon din ang sambahayan ni Sister Teresita Latia, Sister Teresita Tyret Reyes, Kuya Melchor, Kuya Monching, Kuya Narsing Calas. Ngayon din ang sambahayan ni Sister Rosel Hernandez, yung kanyang asawa na patuloy na nasa recovery period ang kanyang paningin. Patuloy niyo pong ipuin na niya mapagpagaling na kamay. Ngayon din si Sister Gloria Balpito, yung kanyang asawa na nais niya makasama sa pagsamba, at ang kanyang mga anak, ang kanyang mga personal prayer request para sa kanilang pamilya. Ngayon din si Sister Elizabeth Erese, kasama na yung kanyang mga anak at yung kanyang anak na papagaling o dakilan niya. Samahan niya po sila sa araw-araw. Kasama din namin sa panalangin ang mga kapatiran na narito ngayon. Hindi namin nabanggit ang kanilang pangalan. Ang aming gawain Harvest 2025 sa distrito, sa area, sa lahat ng aming nasakupan. Ang pangumunuan ng CLPM o dakilan Diyos at ang mga prayer request dito. Patuloy niyo po itong dinggin ayon sa inyong kalooban, ipagkaloob sa amin, hindi sa aming kagustuhan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen mga kapatid. Ano po, salamat po sa mga prayer warriors. Sister Emily na pasama prayer. Ivy kasama ko trabaho. Hindi ko nabasa. Sige, sama na sa personal prayer. Si Ivy kasama niya sa trabaho. But Sister Nympha, Brother Melvin, ask ko lang kung halimbawa may alitan ang dalawang magkapatid, lumapit na ang isang, ngunit ang isa ay ayaw makipag-usap. May kasalanan pa ba ang isa na gusto makipag-usap? Salamat po. So, kapatid sa iglesia or kapatid sa pamilya? So, dalawa yan, ano? So, ganito. Ang masasabi ko dyan, ginawa na yung part nung nakipag-ayos, ano? Ginawa niya na yung part niya, gusto niya makipag-ayos. Yun ay tama. Yung part ng kabilang side, hindi siya tumanggap. Yun ay mali. Pero yung sa isang part yung gumawa ng tama, yung lumapit, ipakita lamang niya palagi, ano, na yung kanyang paglapit ay sincere. Huwag siya magsasawa, no? Huwag siya magsasawa. At ganun pa man ay alam ng Panginoon yung puso natin, na nababasa ng Panginoon yung puso natin, ano po. So, siguro may mga dahilan yung isa kung bakit hindi siya namamansin o ayaw niya tanggapin, ano. May nakadahilan si maaaring nahihiya yan, o kaya maaaring
maaaring matigas ang puso, ano po. Pero balang araw lalambot din yan. Walang matigas na tinapay sa mainit na kape, ano po. Ibig sabihin, walang matigas na puso sa Holy Spirit na patuloy na malapit sa atin. Salamat po, at medyo naayos na po ang si Kevin. Ayan, namamagalang ang ilang kanyang brain na dahil sa pagkabangga makakalabas na pag umimpis na. Salamat po. Sige po, nawa patuloy natin panalangin ang kanyang fast recovery. Pasalamat po sa panalangin po rin po natin ng Diyos. Sister Sweetie, ano po, kamusta? Sister Hannah, nakalimutan ko mga kamusta na po. Nawa okay lamang siya sa kanyang recent na test, ano po. Naku, alam niyo ba mga kapatid, ewan ko, ano, kahapon sabi ko magpapalaba ko ngayon. Ito, nakalimutan ko na. Kasi dapat aalis ng maaga pa magpapalaba. No? Yung sunod na linggo, pipilitin ko. Ang tagal na nito, October pa, hanggang hindi ako nagpapalaba. Wala naman ako naramdaman na hindi maganda. No? Gusto ko lamang ma-check. So yun, salamat sa mga sumama sa pre-request sa lesson na ito. Oras 5:54, may ilang minuto pa mawala ng kuryente. At happy preparation day sa ating lahat. At patuloy na mamayang gabi ay kung mayroong CLPM broadcast para sa Vesper service, makinig po tayo. At gayon din yung mga hindi makapunta sa Klaa bukas hanggang mamaya, manood na lang tayo sa live broadcast kung mayroon. At ating patuloy na may taas ang pagsamba sa banal na araw ng Sabat. God bless po sa ating lahat. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help.